Okay, welcome back po mga kamista sa ating channel at maraming pong salamat sa pagsubaybay. Thank you very much po muli sa mga muling nanonood ng ating reaksyon o yung ating mga pinag-uusapang balita mga kamista. So, meron naman po tayong bibigyan ng reaksyon at komento na isang importanteng bagay. At kung ikaw po ay may kapamilya, may kamag-anak na indigent o ibig sabihin po halimbawa na lang kung meron ang mga magulang po ninyo halimbawa ay hindi na capable na magtrabaho, mga retired na at wala naman po silang extra income, wala po silang negosyo, kumbaga sa ano ay halimbawa umaasa na lamang sa binibigay ng mga anak para masustentuhan ang kanilang pangangailangan sa kanilang mga pang-araw-araw na pamumuhay at mga kung mayroong medical issues, umaasa na lamang sa mga anak para sa pambili ng kanilang mga gamot. So, kung isa kayo dito, panuurin mo po ito kasi makakatulong po ito sa inyo at gusto kong maliwanagan kayo kung ano ang nangyayari sa ating bayan pagdating dito sa tinatawag na MAIPIP. Ito pong MAIPIP na ito po iyong tinatawag na Medical Assistance to Indigent. Nawala ako Nasaan ba yun? Pasensya na mga kamista, medyo mahinang signal ko. Okay. MAIPIP, Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients. Ito po ay pinopondohan ng gobyerno taon-taon. At this year po, actually almost every year naman talaga ay meron itong pondo na 51 billion pesos. Okay mga kamista, saan ba napupunta yung 51 billion pesos na iyon? Itong bibigyan ko kayo ng konting halimbawa. Pag ikaw po ay merong kapamilya na na-ospital at kailangan po ninyo ng tulong pinansyal dahil sa hindi naman po talaga kayo financially able na bayaran lahat at kailangan ninyo ng konting tulong para po sa mga bills sa ospital. Ito pong MAIPIP ay ito yung pondo na ibinibigay sa mga politiko para doon po kayo sa politiko lalapit at bibigyan po nila kayo ng guarantee letter. Paano po yun nangyayari? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. It happened to me. Bibigyan ko kayo ng example. Ang father ko ay na hospital 2 years ago. Yung indigent po ang parents ko kasi wala naman po silang negosyo at tawag dito wala silang pinagkakakitaan, retired na po sila. So siyempre culture natin, tayong mga Pilipino, tayong mga anak ang nagsusupport na lamang sa ating parents. Sa case ng father ko, ng parents ko, ganon din ang sitwasyon nila. Wala naman silang business na regular na pinagkakakitaan. Meron siyang social security. Ipinagbabayad namin sila ng PhilHealth nila. Tapos tawag dito, sila ay mga retired na. So unable na sila makapagtrabaho rin dahil sa edad nila. Na hospital ang father ko. And nagkaroon ng multiple organ failure. So sa madalit salita, malaki ang naging gastos, malaki ang tawag dito, ang kinakailangan para mabayaran ang hospital bill. Bibigyan ko kayo ng sample. Umabot po ng almost 1 million yata o nasa 1 million ang bills. So since hindi naman po kami able talaga na makakabayad kaagad-agad, so para makalabas din ng parents ko, ang father ko, kailangan nating lumapit sa ibang mga government agencies katulad po ng DSWD. Tapos yung sa PhilHealth naman automatic na yan na ibabawas. So kailangan meron din may mga politiko rin na pwede kang lumapit para makakuha ka ng guarantee letter at pwede ka rin lumapit sa PCSO. Bibigyan ko kayo ng masakit na experience sa mga agency na ito Ito, uunahin natin mga kamista. DSWD, wala akong masasabi dyan. Within
that day, pag lumapit kayo, pumunta kayo doon, pumila kayo, ipinakita ninyo yung medical abstract, yung bills, at saka kung mga lahat-lahat na doon ay bibigay yan ng hospital sa inyo. Bibigyan kayo ng DSWD. Within that day, pipila ka na maaga, pero gagarantihan ko kayo, ang DSWD mabibigyan kayo ng magandang amount para makabawas sa inyong mga bayarin sa ospital. Pangalawa, pwede kayong lumapit sa mga mayor, sa gobernador. Bibigyan ang mga mayor actually nagbibigay yan ng cash. Pero hindi na makalakihan. Gobernador, yung iba nagbibigay ng cash or guarantee letter. Pero yung PCSO naman, meron silang processing period. Hihingin nila sa iyo yung tawag dito, yung mga requirement. Pag naipasa mo na, mag-iintay ka ng 2 weeks. Experience namin, siyempre, kailangan lumabas ng parent ko, ng father ko, dahil tapos naman na, pagka kasi nag-stay ka pa sa hospital, araw-araw tatakbo ang bills. So itong sa tagal ni DSWD, ni PCSO, lumabas yung kanilang guarantee letter, 2 weeks, nakalabas na yung father ko. Nung kinukuha namin yung guarantee letter nila, ang sabi nila sa amin ay hindi na raw po pwedeng gamitin, pero aprobado ha. Hindi na pwedeng ibigay sa amin dahil nakalabas na yung father ko. Ang tanong namin doon, bakit ninyo, kung aprobado na, bakit ayaw ninyo ibigay para makabawas pa rin sa ibang bills namin sa hospital? Kahit na nakalabas na yung father namin, meron pa rin naman kaming konti pang babayaran. Ang sabi nila, dahil nakalabas na, hindi na po pwede. Ang tanong ganito, aprobado na yung 50,000 pesos na yun. Nasaan ngayon yung guarantee letter na yun, or baka gawa na yung cheque? Saan mapupunta yun? Kung yun ay aprobado na. Wala akong sinasabi, pero kayo na mag-isip. Alam nyo naman na sistema. Naaprubahan na yun kanino mapupunta kung hindi binigay sa amin? So, alam nyo na. Kahit hindi ko nasabihin sa inyo, kaya yung isipin kung saan mapupunta yun. Ito pinakamasaklap. Yung maipip na pinopondohan ng 51 billion, dito pumapasok yung malaking problema. Hindi ito ma-audit ng COA. Mahirap i-audit ng COA ito dahil iba-iba at mahirap i-trace kung saan talaga napunta ang pera. So, ang mangyayari dyan, ibinibigay yan sa mga senador. Bibigyan ko kayo ng isang example. Ito ay nakita lamang nung kapatid ko ng kaibigan ko na nakapost mismo sa hospital. Ito mismo ay nakalagay doon kung kailangan mo ng tulong. Ito, pero yan, ipopost po dyan ha. Yan. Mga pangalan po yan ng mga senador kung sino ang pwede nyo lapitan para makakuha ng guarantee letter. So, nakalagay po dyan, paunawa, kasalukuyang tumatanggap ng medical assistance para sa private hospital. Kung nasa private hospital kayo. Ang mga sumusunod na senador. Mga pangalan po iyan ng mga senador na kung saan po pwede kang lumapit para sa guarantee letter. At sila mismo, ang mga senador na ito, ang magdidetermine kung magkano ang ibibigay sa iyo para makabawas ka ng bayarin mo sa ospital. Ang tanong doon mga kamista, bakit kung meron tayong United Healthcare ng PhilHealth para sa zero billing, bakit kinakailangang ibigay sa senador ang pondo para i-determine kung magkano ang ibibigay sa ating mga pasyente? Parang hindi naman yata tama na sila ang humahawak ng perang yan. Ano ba ang purpose nila? Bakit kinakailangan nilang makialam sa perang yon, samantalang po pwede yung 51 billion na yan, pwede mong idiretso mismo sa PhilHealth. Kasi kami yung PhilHealth na binayaran na sinakinover sa father ko, wala pang 1,000 piso. Imagine that, 1 million ang 1 million po ang tawag dito, ang bills namin. Pero wala pa yatang 1,000. Wala pang 1,000 ang nakuha ng kapatid ko na ibinawas ng PhilHealth. Kaya ano ibig sabihin nun? So nakaka-insulto kasi bakit kinakailangan tayong lumapit sa mga politiko para
sila mismo magdetermine kung magkano ibibigay na tulong sa atin at para saan yun, para sa ano pa. Ito yung tinatawag na mga kamista. May tawag dyan eh. Ito yon, ibabasahin ko sa inyo. Medyo mahina lang yung signal ko, pasensya na po. Ito. So, ang mangyayari dyan, parang ito yung tinatawag na sa mga politiko, yung guarantee letter na ito ay ito yung tinatawag na magdudulot ng patronage politics. Patronage politics. Ang mangyayari niyan kung kanino kang politiko lumapit at binigyan ka, parang nakasanla ka na ngayon doon sa politikong yun. Sa tuwing eleksyon, dahil binigyan ka ng guarantee letter para makabawas ng bills sa hospital bill mo, iboboto mo na siya kahit may ginawa na siyang mali. Yan ang problema. Yan ang problema nating mga Pilipino. Ang nangyayari, kumbaga parang niluluto tayo sa sarili nating mantika dahil itong pondo na ito ng maipit ay galing din ito sa taxpayers money. Pera ito ng taxpayer. Binibigay sa kanila para lumapit tayo sa kanila at humingi ng tulong. Bakit ganun? Tayong taxpayer nagbayad, silang hahawak para lumapit pa tayo ng tulong sa kanila. Bakit hindi ilagay ang pondo ng maipit na 51 billion pesos doon mismo sa PhilHealth diretso para masiguro na yung programa ng PhilHealth na zero billing ay maipatupad para sa lahat ng mga pasyente na nandoon at sa iba pang mga programa para masuportahan lahat ng mga programs na ipinatutupad ng PhilHealth katulad ng mga dialysis para madagdagan pa yung mga araw na po pwede mag-dialysis. So, tsaka makapagdagdag ng mga gamot para sa mga health center o whatever na kailangan ng program na pinapa-implement ng PhilHealth. Bakit kailangan makialam ang mga politiko? Kasi ito ang dahilan. Kasi gusto nila tayong hawakan sa leeg. Na yung mismong perang taxes na ibinabayad natin ay ginagamit nila para pang-uto sa ating mga mamamayan para lumapit tayo sa kanila. At bandang huli, dahil binigyan nila tayo ng guarantee letter, tayo pa ngayon ang may utang na loob sa kanila. Mga utang nila. Mga kamista, ito ay opinion ko lamang ha. This is my reaction. Ano ang purpose para gawain pa yon? Kung meron naman tayong United Healthcare na tinatawag. Kung meron tayong tinatawag na United Healthcare na pinropose ni President Bongbong Marcos para magkaroon ng zero billing yung mga nasa government hospital. Bakit kinakailangan ibigyan pa ng 51 billion ang mga politiko, ang mga senador para lumapit tayo sa kanila at humingi ng tulong at na guarantee letter? Where in fact, pwede namang idiretso yung 51 billion sa mga programa ng PhilHealth at wag nang makialam itong mga politikong ito. Kasi ang nangyayari, pinagmumukha pa nila tayo na tayo pa ang may utang na loob dahil binigyan nila tayo ng guarantee letter. Pera natin yun mga kamista, pera ng taxpayer. Pera ng taxpayer na pinang-uuto sa atin, pera ng taxpayer na dapat tayong gumagamit, pero ang nangyayari, ginagamit nila para hawakan nila ang mga maliliit na tao na indigent para maging sunod-sunuran sa panahon na tatakbo ang eleksyon dahil may utang na loob, dahil sila ang nagbigay ng guarantee letter ay iboboto muli sila. Yan ang isa sa pinakamalaking problema at yan ang isa sa pinaka nakakagalit na sistema na ginagawa ng mga politiko. Pera ng taong bayan, taxpayers money, ginagamit ng politiko para utuin tayo na lumapit sa kanila at palabasin na tayo pa ang may utang na loob sa mga katulad nila. So mga kamista, huwag po tayong pumayag sa ganyan. Nakapost po dyan ang pangalan ng mga taong yan. Kung yung ilan dyan nakaupo pa rin sa gobyerno. Yung iba dyan, wala na, hindi na sila senador, pero yung iba dyan, senador pa rin hanggang ngayon. So pagka ganyan ang sistema, ibig sabihin lamang nun mga kamista, niloloko lang tayo ng mga taong ito. Niloloko tayo nila sa sistema na sila ang lumalabas na anghel natin. So sana hindi ganito. Manawagan tayo sa presidente na huwag pabayaan
na ang mga politiko ay gumagamit ng taxpayers money para lumapit sa kanila sa guarantee letter para sa patronage politics. Para lumapit tayo at lumabas na tayo na tayo pa ang may utang na loob sa kanila. So yan po ang ibig sabihin nung maipit na yan. Maiipit po tayo sa kanila mga kamista. Hindi po tama itong nangyayaring ito. Kaya dapat po labanan natin ito, manawagan tayo sa ating presidente na huwag niyang pabayaan na magpondo pa ng 51 billion pesos para magamit lamang ng mga politikong ito. Ang perang ito ay taxpayers money at dapat mapunta sa mga nagbabayad ng taxes, hindi sa mga politiko. Tama po ba mga kamista? Kung kayo po ay may komento, paki-comment na lamang po, paki-react kung ano po sa tingin ninyo. Tama po si Senator Lacson, hindi dapat maaprobahan or dapat ito, yung 51 billion ay maidiretso sa PhilHealth at hindi sa bulsa ng mga ilang politiko. So mga kamista, hanggang sa muli, maraming salamat po sa panonood at kung meron po kayong comment o reaction, pakilagay lamang po at maraming salamat muli sa panonood. Kung ikaw po ay hindi ko pa subscriber, paki-subscribe naman po, paki-like and share mga kapatid. So sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum, God bless us all.